Sa tingin mo, titingnan nila tayo ngayon? Mahinang tanong ni Colleen pagkatapos hilahin ang kanyang manggas. Itong mga bagong dating na gustong mag-ampon, pipiliin kaya nila tayo? Nagkibit balikat si Tyrone. Wala akong pakialam kung hindi. Hindi ko naman kailangan na piliin ako na parang laruan sa tindahan. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Colleen at pinagmasdan siya. Lagi mong sinasabi yan, pero lagi ka rin namang nakatingin, nalulungkot din kapag hindi na naman pinili. Kumilos ng alangan si Tyrone at kumipot ang mga mata habang tinitingnan ang mag-asawa na sinusuri ang hanay ng mga bata sa ampunan. Lagi namang may mas malaking chance ang mas bata na may mapuputing balat, maliliit na kamay, madaling hubugin ayon sa imahe ng pamilyang naghahanap. Si Tyrone, unti-unti nang tumatangkad, nagiging mature ng mukha at medyo hirap na ring baguhin ang ugali. At si Colleen, kahit may tahimik na ganda, ay masyadong seryoso para sa edad. Mas gugustuhin ng mga pamilya ang batang madaling tumawa at walang dalang malalim na katahimikan. Tumitingin ako kasi gusto kong malaman kung sino ang susunod na mawawala. Mariing bulong ni Tyrone. Para alam ko na kung sino ang hindi ko na makikita bukas. Bahagyang ngumiti si Colleen, ngunit hindi yon umabot sa mga mata. At sa bawat pagkakataon, hindi tayo yon. Lumapit ang mag-asawa sa isang batang lalaki na may bilugang mata at biloy sa pisngi. Alam ni Tyrone kaagad na nakapagpasya na ang mga ito. Nahihiyang ngumiti ang bata at makalipas lamang ang ilang sandali, inihahanda na ni Sister Agnes ang mga papeles. Hawak ng bata ang maliit na bag na naglalaman ng mga damit nito. Pumalakpak ang mga bata. Ang ilan ay taus-puso ang tuwa, ang iba na may halong inggit. Tumalikod si Tyrone at ayaw nang manood. Ang swerte niya, mahinang sabi ni Colleen. Swerte? Singhal ni Tyrone. Hindi mo alam kung mabubuting tao ba talaga sila. Pwede siyang saktan. Pwede niyang kamuhian ang buhay ron. Baka mamiss niya pa itong ampunan. Luminga si Colleen sa paligid, sa dingding na nagbibitak, sa mga bintanang basag, at sa mga kama nilang kupas at luma na. Mamimiss niya to? Talaga, Tyrone? Hindi siya sumagot, hindi na kailangan. Walang batang mamimiss ang ampunan. Pero sa kaibuturan niya, ibibigay niya ang lahat para lang may tumingin sa kanya, gaya ng pagtitig ng mag-asawa sa batang may biloy. Kinagabihan, nang bumalik sa katahimikan ng lahat at nakahiga na ang mga bata, nakatitig si Tyrone sa kisame. Nasa tabi lamang niya ang kama ni Colleen. Gumalaw ito at humarap sa kanya. Hindi ka pa natutulog? Bulong ni Colleen. Wala ako sa mood. Ngumuso naman ito. Dahil kanina? Gusto niyang itanggi, pero kay Colleen, hindi umuubra ang kasinungalingan. Lagi nitong nababasa ang damdamin niya. Na hindi malang nila tayo tiningnan. Sa wakas ay sambit ni Tyrone. Ni minsan. Tahimik muna si Colleen, pagkatapos ay mahina itong nagsalita. Baka kasi hindi silang nakatakda para sa atin. Napakunot si Tyrone. Anong ibig mong sabihin? Baka hindi talaga tayo dapat piliin ng mga yon. Baka... Saglit itong natigilan at itinabi ang buhok sa tenga. Baka tayo mismo ang dapat pumili sa isa't isa. Bumigat ang katahimikan sa pagitan nila. Tinitigan ni Tyrone si Colleen. Hindi sigurado kung paano tutugon. May kumislot sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan, pero hindi niya rin maikakaila. Pumili sa isa't isa? Ulit ni Tyrone para bang sinusubok ang bigat ng mga salita. Oo, lumambot ang mga mata ni Colleen. Kung walang kukuha sa atin, mananatili tayong magkasama. Hindi natin sila kailangan. Ikaw at ako lang ang matitira. Napalunok si Tyrone. Gusto niyang kontrahin, magbitaw ng matalim na salita, pero hindi niya magawa. Sapagkat totoo ang sinabi nito. Sa bawat pagkadismaya nila, sa bawat pakiramdam na iniwan siya, nariyan si Colleen. Lagi itong nariyan, at parahil, palagi nga. Sa tingin mo, sapat na yon? Garalgal niyang tanong. Tumango si Colleen. Oo, hindi ba? Unang pagkakataon ng araw na yon, lumuwag ang dibdib ni Tyrone.
Inilahad niya ang kamay at marahang idinampi rito sa pagitan ng kanilang mga kama. Agad yung hinawakan ni Colleen. "Kung ganon, mangako ka," bulong ni Tyrone. "Anong pangako?" Tiningnan niya ito ng mabuti. "Na hindi mo ako iiwan kahit walang pumili sa atin, kahit hindi tayo tanggapin ng mundo." Masuyong pinisil ni Colleen ang kanyang kamay. "Nangangako ako, Tyrone, hindi kita iiwan." Gusto niyang magmukhang matapang. Gusto niyang magpanggap na hindi gaanong mahalaga ang sinabi nito. Ngunit ang lumabas lamang sa kanyang bibig ay ang mga salitang, "Nangangako rin ako, ikaw at ako habang buhay." Sa maliit na sulok na yun ng mundo, 2 ulila ang nakatagpo ng pamilya. Maaaring hindi sila kailanman pipiliin ng mga pamilya. Maaaring palaging palampasin sila ng mundo, ngunit hanggat tapat si Colleen sa pangako, hanggat magkasama sila, hinding-hindi sila tunay na maiiwan. Ang buhay sa ampunan ay paikot-ikot lamang. Sa gitna ng ganoong paulit-ulit na routine, natagpuan ni Tyrone at Colleen ang sarili nilang ritmo. Isang umaga, nakapila ang mga bata. Bit-bit ang mga mangkok, nag-uunahan at nagmamadali. Nasa dulo si Tyrone at kumakalamang tiyan. Ilang hakbang sa unahan niya, lumingon si Colleen at palihim na ngumiti. "Hindi to pagkain, tubig na may kaunting lasa lang to," saad ni Tyrone. Pinigil ni Colleen ang tawa. "Hayaan mo na, at least may nakain tayo. Paubos na raw ang donation kaya ito na lang daw ang pagkain natin. Pero bukas, masarap ulit kasi may mga darating daw na volunteers." Itinulak ni Colleen papalapit ang mangkok. "Eto, nakakuha ko ng kaunti pang dagdag. Baka gutom ka pa." Pinagmasdan niyo ni Tyrone. "Magugutom ka niyan." "Okay lang ako." Mabilis na sagot ni Colleen at itinulak palalo ang mangkok. "Mas kailangan mo, lagi kang tumatakbo kung saan-saan, lagi kang napapasabak." "Hindi yun away," tugon ni Tyrone sabay hampas ng dibdib. "Pinagtatanggol ko lang naman ang mga sarili natin. Akala ng ibang mga batang lalaki pwede nilang sabihin kahit ano sa'yo. Hindi ko hayaang gawin nila yun. Kung kailangan ko suntukin silang lahat, gagawin ko." Napabuntong hininga si Colleen at umiling. Sumubo ng lugaw. "Mapapahama ka lang niyan?" "Wala akong pakialam," mariin niyang sagot. "Kung hindi kita poprotektahan, sinong gagawa?" At yun ang totoo. Hindi alintana kay Tyrone ang pasa o ang sermong matatanggap mula sa mga tagapag-alaga nila. Sa tuwing may batang hahatak ng buhok ni Colleen o mang-aasar, parang may apoy sa kanyang dibdib. Hindi lang galit, kundi isang matinding pagnanais na ilayo ito sa sakit. Hindi niya kayang makita itong umiyak, lalo na't sapat na ang mundo para iparamdam na sila ay wala ng halaga. Sa gabi, kapag tuluyan ang natahimik ang ampunan, nagbubulungan sila sa makitid na pagitan ng kanilang mga kama. "Tyrone," bulong ni Colleen isang gabi habang malumanay ang tinig. "Anong gusto mong maging paglaki mo?" Engineer," mabilis na sagot niya. "Engineer?" Gagawa ko ng matataas na gusali, tulay, kalsada. Mga bagay na tatagal, mga bagay na makikita ng tao at sasabihin, 'Kay Tyrone yan." Natawa siya kahit hindi yun makikita sa dilim. "Ikaw, anong gusto mo?" Agad na sumagot si Colleen. "Guro, gusto kong magturo sa mga batang kagaya natin, mga batang iniisip na nag-iisa sila. Gusto kong iparamdam sa kanila na may halaga sila." Sandaling natahimik si Tyrone. "Magaling ka ron, lagi mo naman akong tinuturuan." Mahinang tumawa si Colleen. "Tulad ng ano?" Tulad ng huwag sumuko. Huwag tumigil sa pagngiti kahit mabigat ang lahat." Humarap siya at nakatingin sa anino nito sa dilim. "Ikaw ang dahilan kung bakit hindi masyadong malungkot ang lugar na to." Bahagyang natigilan si Colleen, ngunit tinakpan niya ng tawa. "At ikaw naman ang dahilan kung bakit mas maingay ang lugar na to, lalo na kapag lagi kang nakikipag-away." Ngumisi si Tyrone. Kailangan may gumugulo paminsan-minsan." Nauwi sa katahimikan ang kanilang tawanan. Wala man silang sinasabi ng tahasan, ngunit ramdam nilang pareho. May kakaiba sa kanila, mas malalim kaysa karaniwang pagkakaibigan. Isang bigkis na humahawak sa kanila ng mahigpit.
Isang lihim na pangako na unti-unting umuusbong kahit hindi pa nila lubos na uunawaan kung ano ang pag-ibig. Bago tuluyang makatulog si Tyrone ng gabing iyon, muling bumulong si Colleen. Balang araw, makakaalis din tayo dito. Magtatayo ka ng mga gusali at magtuturo ako. At hindi na tayo magiging mag-isa. Halos antok na, mahina niyang isinagot. Basta magkasama tayo, okay na okay ako. Habang lumalaki, inihiwalay na si Tyrone sa silid ng mga babae. Hindi na tuloy sila nakakapag-usap ni Colleen tuwing gabi. Gayunpaman, ganoon pa rin ang closeness nila at walang nagbago. Kahit na sila na ang pinakamatanda doon, hindi malungkot dahil magkasama naman sila. Sabay din silang pumapasok sa school na malapit sa ampunan. Naging magkasintahan din sila nang mag-15 na sila, kahit na palihim lang dahil baka sawayin sila ni Sister Agnes. Hanggang sa dumating ang isang balita para sa kanila ni Colleen. Tyrone, Colleen, sabi ni Sister Agnes. Ngayong 18 na kayo pareho, kailangan nyo nang umalis dito sa ampunan. Wala na kaming pangangalaga sa inyo. Magangganap na kayong matatanda. Matagal na kayong narito at alam nyong yon ang patakaran ng ampunan. Hindi komportable si Tyrone at mahigpit na hinawakan ang strap ng maliit niyang bag. Kumakaba ang tiyan sa kaba, ngunit pilit niyang itinatago at ipinapakita ang mukha na kalmado. Handa na po kami, sabi niya kahit may bahagyang panginginig sa tinig. Kaya na po namin. Maraming salamat po, sister. Si Colleen nakatayo sa tabi niya, maingat na inilapag ang kamay sa kanyang braso. Kaya natin ang buhay sa labas, Tyrone. Huwag ka mag-alala, kakayanin natin. Nag-impake na nga sila ng mga gamit ni Colleen. Ang totoo, natatakot siya na umalis sa bahay ampunan. Hindi na alam kung anong naghihintay sa kanila, pero ayaw niyang matakot at ipahalata dahil kasama niya naman si Colleen. Alam niyang hindi siya nito iiwan kahit kailan. Kasama rin ang maliit na sobre, ang kanilang huling allowance mula sa ampunan. Tiningnan ni Tyrone ang sobre at binilang ang perang nasa loob. Halos sapat lamang para sa 1 linggo sa lungsod. Paano kung hindi natin kayanin? Mahina niyang bulong matapos magsara ang pinto sa likod ni Sister Agnes. Tumagilid si Colleen at pinagmasdan siya ng may katiyakan. Gagawin natin to ng magkasama. Sa tingin mo ba, mas madali ang buhay sa labas? Marami na tayong pinagdaanan rito. Wala nang makakapigil sa atin. Mahigpit na hinawakan ni Tyrone ang mga bag nilang dala. Paano kung hindi tayo makahanap ng matutuluyan? Paano kung wala tayong sapat na makakain? Humaplos si Colleen ng bahagya at ngumiti ng bahagya. Kakain tayo ng pinakamurang pagkain na makikita natin. Ay kung kailangan nating matulog sa ilalim ng tulay, gagawin natin yun ng magkasama. Makikita mo, malaki at nakakatakot ang mundo. Pero kaya naman natin kumilos at lumaban. Kaya kakayanin natin, Tyrone. Hinayaan niyang manatili ang kamay nito sa kanya. Siguro sa piling nito, kaya niyang harapin ang anuman. Parang paglipat sa ibang mundo ang lakad nila patungo sa pintuan ng ampunan. Bawat hakbang ay umaalingaw-ngaw sa batong daanan. Sa tingin mo, mamimiss nila tayo? Mahinang tanong ni Colleen. Nagkibit balikat si Tyrone. Hindi ko alam. Siguro oo, siguro hindi. Pero hindi na mahalaga yon. Dahil kapag inampo naman sila, makakalimutan na rin naman nila tayo. Naglakad sila sa mga kalye. Hindi sigurado kung anong uunahin. Palaging nakatingin si Tyrone sa pera nila. Si Colleen naman ay nakamasid sa paligid, naghahanap ng anumang pwede nilang maging bagong tahanan. Nakita ko ang boarding house sa kanto. Ani Colleen sa wakas, itinuturo ang makitid na gusali na may kupas na pintura at kumikislap na karatula. Mura ang renta pero baka tanggapin tayo. Tumango si Tyrone at naglakad sila patungo roon. Maliit lang at hindi maganda, ngunit pumayag ang may-ari, isang babae na paupahan ang maliit na kwartong yun sa kanila. Hindi naman din problema ang mga gamit panluto at electric fan. Binigyan kasi sila ni Sister Agnes. Tabi tayo sa kama? Mahinang sabi ni Tyrone habang hinahaplos ang kama. Mayayakap na kita.
Malalambing, mahahalikan. Wala nang mga sister na magbabantay. Sinamaan siya ng tingin ni Colleen. Hoy, Tyrone, huwag kang mapusok. Baka mabuntis ako. May hirapan tayo. Kailangan natin magsikap na makapag-aral sa college para gumandang buhay natin. At kung may anak na, magandang buhay ang may bibigay natin. Ikaw talaga, ang pilyo mo masyado. Wala pang nangyayari sa kanila, pero nabuhay na rin ang pagnanasa sa kanya simula nang magbinata. Kaya minsan, patago silang naghahalikan noon ni Colleen sa bahay ampunan. Dahil matatanda na at may sariling space para sa kanila ni Colleen, naging mapusok sila sa maraming bagay. Hindi niya mapigilan, kaya pinagbibigyan na lang din siya ni Colleen. Sinisikap din nilang aralin na maging safe ang ginagawa nila para hindi niya ito mabuntis. Gayunpaman, hindi naman lang doon umiikot ang relasyon nila. Mahal na mahal niya si Colleen, hindi lang ito basta girlfriend. Ito rin ang kanyang best friend at ang natatanging pamilya. Kaya lahat ng pangarap ni Tyrone, kasama ang dalaga. Maagang nagsisimula ang kanilang umaga. Kadalasan, bago pa sumikat ang araw, gising na sila ni Colleen. Nagtatrabaho si Tyrone sa construction site. Sa maliit na karinderya naman si Colleen bilang tagahugas. Doon sila madaling natanggap, kaya yun muna ang pinasok nilang trabaho. Pero sabay silang naghihintay ng resulta na matanggap sa grocery store sa mall na pinag-a-applyan nila. Napag-usapan kasi nila na magtrabaho muna at makapag-ipon. Kapag nakapag-adjust ang mga katawan nila sa pagod ng trabaho at nakaipon, doon naman nila aasikasuhin ang kanilang pag-aaral. Oy! Mahinang bati ni Colleen sa kanya. Late ka ngayon. Pagod na pagod ka, mahal. Natagalan sa construction, sagot ni Tyrone at inilapag ang mga pinamili niyang stock nila ng grocery para sa isang linggo. Kumusta ang araw mo? Huminga si Colleen habang inaayos ang pagkain nila. Katulad na lang ng dati, maikli lang ang pasensya ng may-ari. Akala niya yata si Flash ako na matatapos ko agad ang tambak na hugasin. Hinawakan ni Tyrone ang kamay nito at marahang minasahe. Sana kaya ko pang kumita ng mas malaki. Ayokong makita kang ganito. Tumawa naman si Colleen at ito na ang nagmasahe ng kanyang mga kamay. Huwag kang mag-isip. Pagod ka rin, Tyrone. At buko dyan, mas mabigat ang binubuhat mong bagay kaysa sa pinggan. Hindi mahalaga ang mga kamay ko. Yumakap siya rito. Mahalaga ka. Hindi ko matitiis na masaktan ka, na magdusa ka, na nahihirapan ka, Colleen. Mahal na mahal kaya kita. Alam mo naman yun. Ngumiti si Colleen. Ginagawa mo na araw-araw. Pinapasan mo ang buhay ko sa kabila ng pagod at hirap na nararanasan natin. Pagdating ng gabi, nag-share lang sila sa isang order ng adobong pusit. Dinadamihan na lang nila ang kanin at humihingi ng ekstrang sabaw sa karinderya. Eto lang ang meron tayo, saad ni Tyrone. Pasensya ka na palagi tayong nagtitipid sa pagkain. Tumawa si Colleen at ikiniling ang ulo. Bakit ka ba nagsasorry? Okay lang naman sa akin ang ganito. Isa pa nag-iipon tayo at iniisip natin ang ibang bayarin. Kaya naiintindihan ko. Alam mo, kapag maginhawa ng buhay natin, hindi na tayo magtitipid sa pagkain. Makakakain na tayo sa mga restaurant na hindi nag-iisip kung may hindi ba mababayaran. Parang hinaplos ang puso ni Tyrone. Sobrang bait ni Colleen, kaya nga palagi niyang ipinapangako sa kanyang sarili na aayusin niya ang buhay. Gusto niyang maibigay lahat ng hindi nila natamasa ni Colleen. Dahan-dahan silang kumain habang masayang nagkukwentuhan. Habang nakatayo at nagpapababa ng kinain, may biglang naisip si Tyrone. Colleen, naisip mo ba na umalis? Nagtataka naman ang mukha ni Colleen. Umalis? Saan ako pupunta? Kahit saan, sagot naman ito. Like, kunwari, may choice ka na iwan ako. Colleen, para sa isang mas maayos na buhay, may masasarap na pagkain sa mesa, malambot na kama, yung hindi ka mahihirapan. Kapag may choice kang ganon, iiwan mo ba ako? Hinawakan ni Colleen ang kanyang kamay. Hindi ako aalis. Sa tingin mo ba talaga, kaya kong mabuhay nang wala ka? Simula bata pa lang magkasama na tayo. Ito ang buhay natin. Pinili ko na to nung pinili kita. Wala akong pakialam kung gaano kahirap. Basta magkasama tayo, makakahanap tayo ng paraan. Aanhin ko magandang buhay kung wala ka naman. Walang saysay ang ganun, Tyrone.
Parang hinawakan ng marahan ang kanyang puso. Alam mo, palagi ang sasabihin para kiligin ako. Ang galing mo talagang mambolang babae ka. Tawang-tawa naman si Colleen. Hindi naman ako nang bobola. Kinikilig ka lang talaga. Tumitingin ka pa lang sa ganda ko. Inakbayan niya si Colleen at hinalikan sa noo. Kadalasan, ganon ang kanilang gabi. Kahit pagod, nakakahanap sila ng kaligayahan sa pinakasimpleng bagay. Lumilikha sila ng sariling mundo sa maliit nilang silid. Isang gabi, matapos ang mahabang araw sa bodega, bumagsak si Tyrone sa kutsyon sa tabi ni Colleen. Pagod ka na? Mahinang sabi nito. Oo, amin ni Tyrone habang hinahaplos ang magulong buhok. Pero ayos lang, ikaw ang energizer ko. Makita kitang masaya, palaging busog, nawawalang pagod ko. Ngumiti si Colleen at lumingon sa kanya. Pinapagod mong sarili mo, pero palaging ako naiisip mo. Bakit? Hindi ko matiis makita kang pagod. Kapag nakikita kitang pagod, parang nabibigo ako. Mahigpit na sabi ni Tyrone. Pinangako kong poprotektahan kita at minsan pakiramdam ko, nabibigo ako sa pangakong yun araw-araw. Hinawakan ni Colleen ang kanyang dibdib. Hindi mo ako nabigo. Hindi ka kailanman mabibigo. Maaring mahirap tayo at kapos pero ligtas ako sa piling mo. Mas mahalaga yun kaysa pera. Huminga siya ng malalim at ipinikit ang mga mata. Gusto kong maibigay ang higit pa. Gusto kong ibigay sa ang lahat. Tumawa si Colleen at hinaplos ang pisngi niya. Nagagawa mo na yon. Binibigyan mo ako ng lakas, Tyrone. Binibigyan mo ako ng pag-asa. Mas higit pa yon kaysa sa anumang pera. Matagal silang nanatiling tahimik at nakikinig sa malayong tunog ng lungsod. Sa katahimikang yon, ramdam ni Tyrone ang isang determinasyon sa dibdib. Hindi niya hahayaan ang mundo na saktan si Colleen kung kaya niyang pigilan. Sa mga lumipas na taon, nakapag-ipon silang dalawa. Nakakuha sila pareho ng scholarship pero kalahati lang iyon. Kaya nagtrabaho sila sa fast food chain habang nag-aaral. Halos hindi na nga sila magkita sa bahay sa dami nilang ginagawa. Kaya kapag may oras, talagang sinusulit nila ni Colleen. Sobrang trabaho ka na yata. Lumapit si Colleen, dahan-dahang inilagay ang kamay sa kanyang braso. Tyrone, kailangan mo magpahinga. Hindi mo pwedeng pilitin ang sarili mo ng ganito. Ibinaba ni Tyrone ang ballpen at niyakap ito sa bewang. Nang maisubsob niyang mukha sa tiyan nito, tila pahinga na para sa kanya. Kailangan ko. Hindi tayo pwedeng mahuli. Hindi maghihintay ang scholarship, hindi maghihintay ang grado na pwede nating maipasa. At kailangan nating magtagumpay dito. Hindi ko pwedeng hayaang mabigo tayo. Lumambot ang mga mata ni Colleen. Ginagawa mo naman ang best mo, Tyrone. Tao ka lang at hindi ko alintana kung wala tayong pera. Basta't magkasama tayo. Saka sabi ko naman sa'yo, 50-50 tayo sa mga gastusin sa bahay. Palagi mo namang sinasabi na kaya mo, na gusto mo, ikaw ang bahala sa ating dalawa. Pero aminin na nating hindi pwedeng ikaw lang mag-isa. Alam kong gusto mo maging provider para sa akin. Pero pareho tayong pinag-aaral ang sarili, kaya okay sa akin na maging provider din. Tila bumagsak sa kanya ang mga salitang yon. Sobrang nakatutok siya sa pagpapanatili ng kanilang buhay na may pagkain at matutulugan. Parang allergic na nga siya sa salitang pahinga dahil palagi niyang ipinagkakait sa kanyang sarili. Hinaplos ni Colleen ang kanyang buhok. Magkasama tayo dito, Tyrone, kahit gaano man kahirap. Tatapusin natin ang pag-aaral, makakagraduate din tayo at pagkatapos, itatayo natin ang hinaharap natin ng magkasama. Hindi magiging mahirap ang buhay kung magtutulungan tayong dalawa. I'm sorry, bulong ni Tyrone. I love you. Napangiti naman ito. I love you too, Tyrone. At sa maliit nilang silid, sa gitna ng kirot, gutom at walang humpay na pakikibaka sa buhay sa labas ng ampunan, nabuo ang isang matibay na ugnayan nila. Bata pa sila, mahirap at malupit na nasubok ng mundo. Ngunit ngayon, palagi silang handa sa bawat pagsubok. Kahit na ang pagod ay halos nakawin ni Tyrone mula sa malay, kahit ang hinaharap ay tila napakalaking hamon. Kumapit sila sa isang simpleng katotohanan. Basta't magkasama sila, walang hadlang na hindi malalampasan. Dahil sa pagtsatsaga at pagsusumikap, tuluyan silang nakatapos na dalawa. Ngiti-ngiti pa nga si Tyrone habang pinaplansya ang toga nilang dalawa.
Kahit na galing lang sa ukay-ukay ang damit nila, walang kapantay ang kanilang saya. Naunang makagraduate si Colleen, kaya siya naman ang sasamahan nito sa graduation. Tyrone, sobrang masaya ako para sa atin. Nakangiting sabi ni Colleen. Nakagraduate na rin tayo sa wakas. Kaya lang, parang ang mahal ng mga suot nila, no? Hinawakan ni Tyrone ang kamay nito. Ano naman, pinaghirapan natin to. Nandito tayo, hindi ba? Yun ang mahalaga. Hindi ang damit, hindi ang mamahaling sapatos. Saka, makakabili rin tayo niyan kapag ganap na teacher ka na at engineer na ako. Ngumiti si Colleen at bahagyang ang kislap sa mata. Tama ka, mabibili na natin ang mga hindi natin nabili noon. Nang inanunsyo ng Dean ang tawag sa mga pangalan, naramdaman ni Tyrone ang tibok ng puso sa kanyang dibdib. Isa-isa, tumatawid sa entablado ang mga estudyante. Nakikipagkamay sa faculty at kumukuha ng larawan. Bawat tawag ng pangalan ay nagpapaalala kung gaano na sila kalayo ni Colleen mula nang umalis sila sa bahay ampunan. Pagkatapos ng seremonya, nagtipon ang mga nagtapos sa labas. Kinunan ang mga larawan, itinapon ang mga sombrero at nagpalitan ng pagbati. Dahan-dahang lumayo sina Tyrone at Colleen mula sa karamihan, patungo sa maliit na sulok ng campus kung saan madalas silang nag-aaral. Doon, kinain nila ni Colleen ang nilutong pagkain nito. Ang simple lang ng celebration natin, natatawang sabi ng dalaga. Ngumiti naman si Tyrone. Pero sapat na to, mahal. Saka sulitin na natin ang spot na to kasi ito nang huli. Next natin kain sa labas, sa mamahaling restaurant na. May kislap ng tuwa sa mga mata ng kanyang girlfriend. Alam kong hindi tayo mayaman, patuloy ni Tyrone habang hawak ang parehong kamay nito. Pero gusto kong malaman mo, isang araw, pakakasalan kita. Bibigyan kita ng singsing, ikakasal tayo sa simbahan, at magiging akin ka. Ikaw at ako, magpakailanman. Puno ng luha ang mata ni Colleen habang nanginginig ang labi. Tyrone, hinintay kong sabihin mo yan. Hindi ko kailangan ang ginto o hiyas. Ang mga salita mo, mas mahalaga kaysa sa lahat. Nagawa natin, sabi ni Tyrone habang hinahaplos ng hinlalaki ang kamay nito. At ito, simula pa lang to. Magtatrabaho tayo, mag-iipon, magtatayo ng buhay, at walang makakahadlang sa atin. Habang papalubog ang araw, tahimik nilang ipinapangako na hinding-hindi na silang maghihirap muli gaya ng dati. Magtatrabaho siya, mag-iipon, magtsatsaga sa bawat hirap para lang makita ang ngiti ng kanyang minamahal. Pagkatapos makagraduate, sabay silang nag-review. Hindi nila alam kung makakapasa sila, pero umaasa pa rin silang pareho. At sa awa ng Diyos, nakapasa sila sa exam. Nahirapan silang maghanap ng trabaho noong una, pero nagkaroon pa rin naman. Kaya mapalad pa rin sila. Magandang umaga, mahinang bati ni Colleen. Nakahanda na ang kape. Pinisil ni Tyrone ang kanyang mga mata at sinusubukang itaboy ang puyat at pagod na dumidikit sa kanya. Salamat, hindi ko alam kung paano mo nagagawa yan. Buong araw ka nagtatrabaho tapos uuwi ka at nagagawa mo pa rin to. Ngumiti si Colleen. Dahil sanay na naman ako, bawat sentimo, bawat oras para sa atin, para sa kinabukasan. At higit sa lahat, magkasama natin itong ginagawa, kaya hindi rin naman nakakapagod. Humaba ang araw nila pagkatapos. Puno ng walang tigil na ritmo ng trabaho. Dati, nasa site siya ng construction worker pero ngayon, engineer na siya. Nasa opisina na siya pero nakakapagod pa rin talaga ang trabaho. Samantala, nagtuturo naman sa isang private school si Colleen. Nakikita niyang napapagod din ito pero binibigyan siya ng ngiti kapag umuuwi. Kumusta ang araw mo? Tanong ni Tyrone. Abala, pero nakapaglagay pa rin ako ng ilang baril sa alkansya natin. Mahinang tumawa si Tyrone. Alam mo, mapupuno rin natin ang jar na yun balang araw. At kapag napuno na, magkakaroon tayo ng kasalang pinapangarap natin. Kahit maliit, kahit tayo lang dalawa, magiging perpekto yon. Lumipas ang mga araw, nagiging linggo at buwan, at ang buwan ay naging taon. Bawat gabi pagkatapos ng trabaho, pinagsaluhan nila ang maliliit nilang tagumpay. Tahimik nilang ipinagdiriwang ang mga yon kahit magluto lang si Colleen ng masarap na pagkain.
Naalala mo nung kumain tayo ng tinapang isda at nagkunwaring handaan noong mga bata pa tayo? Tanong ni Colleen isang gabi. Tumawa si Tyrone. Paano ko malilimutan? Doon ko unang naisip na pwede tayong maging masaya kahit saan. Kahit sa gutom. Sumandal si Colleen sa kanyang balikat. Grabe ang mga pinagdaanan natin, no? Pero nalampasan nating dalawa. Sana kapag kinasal na tayong dalawa, makaya din natin ang mga pagsubok na darating sa atin. Subalit, ang sayang mayroon sila, mukhang susubukin ng matinding pangyayari sa buhay ni Tyrone. Sinong gustong magsagot ng tanong na to sa board? Nakangiting sabi ni Colleen sa kanyang mga estudyante. Pero agad siyang na-distract sa ginagawa nang tumunog ang kanyang cellphone. Kaya agad na muna siyang nag-excuse sa mga bata. At nang sagutin niya, nanlaki ang kanyang mga mata sa desperadong boses sa kabilang linya. Colleen, si Tyrone, nasaktan siya. Kailangan mong pumunta sa ospital. Bulalas ng katrabahong engineer ni Tyrone. Lumipad ang kanyang kamay sa bibig. Anong nangyari? Nahulugan siya, bilisan mo. Hindi na nagdalawang isip si Colleen. Kinuha ang kanyang bag, tumakbo palabas ng classroom at lumapit sa kanyang co-teacher para ibilin ang mga bata. Pagdating niya sa ospital, nanginginig ang kanyang mga binti na kailangan niyang sumandal sa pintuan para sa suporta. Agad niyang nakita ang stretcher kung nasaan ang katawan ni Tyrone na natatakpan ng manipis na kumot. Tyrone! Sigaw niya at agad na pinuntahan ang kanyang boyfriend. Tyrone! Anong nangyari? Pakiusap, huwag mo kong iwan. Gumising ka. Pumasok ang isang nurse, maingat siyang hinahadlangan na hindi masyadong lumapit sa stretcher. Ma'am, hindi pwede. Stable siya ngayon, pero nasa shock pa rin. Kailangan mong huminahon. Umiling si Colleen at patuloy na dumadaloy ang mga luha. Hindi ako makakahinahon. Siyang buhay ko. Pakiusap, sabihin mo sa akin na magiging maayos siya. Nakatutok ang mukha ng nurse sa kanya. Ginagawa po namin ang lahat pero malubha po siya. Kailangan po siyang i-undergo sa operation. Sinundan ni Colleen ang stretcher sa operating room pagkatapos humingi ng permit sa kanya. Bawat segundo ay tila oras. Wala siyang ibang ginawa kundi ang manalangin na sana'y maging maayos lang ito. Ilang oras ang lumipas, nakaupo siya sa waiting room, sinasabi sa kanya na hindi na problema ang bills dahil sagot ng kumpanya. Pero hindi pa rin siya mapalagay. Sa wakas, lumabas ang doktor. Mukha'y seryoso, ngunit maingat ang tinig. Kumusta siya? Sabihin mo sa akin, bulalas ni Colleen. Huminga ng malalim ang doktor. Hindi pa siya gising, unstable siya, at malubha ang kanyang pinsala. Posibleng hindi na siya makalakad ng maayos once na magising. Naapektuhan ang kanyang spinal cord, malaki ang trauma sa kanyang mga binte at ginawa namin ang lahat para maayos. Pero mahaba ang chance na makakalakad siya muli kahit magpa-therapy pa. Humigpit ang mga salitang yon sa dibdib ni Colleen habang pilit na pinipigilan ang pag-iyak. Ano? Nang makita niya ito na nakahiga sa hospital bed, nakakabit ang mga monitor at IV lines, nasaktan ang puso ni Colleen. Lumipas ang 3 linggo at sa wakas ay nagising na rin ang binata. Colleen! Mahina at matatag na boses. Colleen! Hindi kita iiwan, sagot ni Colleen at hinawakan ang kamay nito. Hindi, nandito lang ako. Naririnig mo ba? Hindi ka nag-iisa. Kakayanin natin to ng magkasama. Sinubukang magsalita ni Tyrone, ngunit bumaha ang kawalan ng pag-asa at kahihiyan dito. Para bang nag-iba na ang pagkatao nito. Ako, pinilit nitong magsalita. Hindi ko na kaya. Wala na ako magagawa. Sira na ako, Colleen. Hindi ko maibibigay sa'yo ang buhay na karapat-dapat sa'yo. Napuno ng luha ang mga mata ni Colleen. Hinawakan niya ang kamay ni Tyrone at nilapat sa pisngi. Tyrone, tingnan mo ako. Hindi ka sira. Oo, hindi ka na makakalakad. Pero ikaw pa rin. Binigyan mo ko ng higit pa sa inaasahan ko. Binigyan mo ko ng pagmamahal, lakas, pag-asa, at higit pa yon sa kayang ibigay ng kahit na sino. Lumunok ng malalim si Tyrone. Gusto kong maging malakas para sa'yo. Gusto kong magtrabaho, magtayo at bigyan ka ng kinabukasan. At ngayon hindi ko na kayang tumayo. Naniniwala ako sa'yo na kaya mo pa rin. Matatag na sabi ni Colleen habang nanginginig ang boses.
Hindi mo kailangan lumakad para bigyan ako ng buhay. Gagawin natin to ng magkasama. Nandito ako para sa'yo. Mahal kita at hindi nagbago yon. Wala ni isang nagbago. Nanatili si Colleen sa tabi nito ng maraming oras. Hindi na hinahayaang maramdaman ito na nag-iisa ngayon. Dahil kahit hindi na makalakad si Tyrone, mananatili pa rin siya sa tabi nito. Pinayagan na sila ng doktor na umuwi. Kaya ngayon, nakaupo si Tyrone sa gilid ng kanilang kama. Nakatitig sa kanyang mga binting matigas at hindi nakikibagay. Bawat galaw, bawat pag-ikot ng katawan niya ay paalala ng nawala sa kanya. Naglalakad si Colleen sa maliit na apartment. Nililinis ang mga plato matapos ang kanilang simpleng hapunan. Pinapanood ni Tyrone ang girlfriend niya mula sa kama. "Tyrone," sabi ni Colleen at inilagay ang isang tasa ng tsaa sa nightstand sa tabi niya. "Hindi ka pa umiinom ng gatas mo?" "Ayokong uminom niyan," bulong ni Tyrone. Napakunot ang noo ni Colleen. "Halos hindi ka na kumakain. Halos hindi ka na natutulog at ngayon tinatanggihan mo pang gatas? Tyrone, anong nangyayari sa'yo?" Hindi ko alam." Mahina niyang sagot at hindi lumilingon dito. "Ibang pakiramdam ko sa lahat. Para akong nawala ng silbi. Hindi ko na kayang gawin ang simpleng bagay na mag-isa. At tuwing tinutulungan mo ako, naaalala ko lang na wala akong kwenta." Lumapit siya at dahan-dahang inilagay ang kamay sa braso nito. "Huwag mo namang isipin yan. Nandito ako, Tyrone. Gusto kong tumulong sa'yo." Nanginginig siya sa haplos nito at marahang umiling. "Hindi. Ayokong hawakan mo ako. Hindi para sa kahit na ano. Pabigat na ako, Colleen. Yun na lang ang alam ko ngayon. Pabigat na ako sa'yo." Nanginginig ang labi ni Colleen, ngunit nanatili siyang kalmado. "Hindi ka pabigat. Nasaktan ka, oo. Pero hindi nito binabago kung sino ka. Ikaw pa rin ang lalaking mahal ko. Ang taong pinili ko. Kailangan mo ng tulong, Tyrone, at nandito ako at handang gawin yon." Tumulo ang mga luha niya. "Araw-araw pakiramdam ko ay mas maliit ako. Dati pinoprotektahan kita. Ngayon kailangan ko pang tulong mo para umupo o bumangon sa kama. Nabibigo kita, Colleen, at hindi ko kayang makita kang ganito. Pati trabaho mo naaapektuhan na." Lumuhod si Colleen sa harap niya at hinawakan ang parehong mga kamay ni Tyrone. "Hindi mo ako binibigo. Hindi mo kailanman ginawa. Hindi pa lang ako nakakahanap ng mag-aalaga sa iyo kapag wala ako. Pero pinapangako kong hindi ka na makakaabala sa akin. Tumingin ka sa akin. Nandito ako dahil gusto kong nandito. Dahil mahal kita. Hindi ka man makakalakad, pareho pa rin ang puso mo. May mga nagbago, oo. Pero may magagawa ka pa rin naman. At yon ay ang mas mahalaga kaysa sa lahat. Huwag ka namang mawalan ng pag-asa. Mahal na mahal kita, kaya nasasaktan ako ng ganito ka." Kumikislap ang mga mata ni Tyrone sa luha, ngunit dumating ang bagong alon ng kahiyan. Isang pribado, nakakaalipusta na pangangailangan, bahagyang umikot ang kanyang sikmura. "Colleen, kailangan kong..." Nahihirapan niyang sambit. "Ano yun, Tyrone?" Tanong nito ng mahinahon at binabasa ang takot sa mga mata niya. "Kailangan kong pumunta sa banyo." Bulong niya, halos hindi na nito marinig. "Pero ayokong tulungan mo ako. Ako nang..." "Hindi mo kailangang mahiya," sabi ni Colleen ng mahinahon. "Ayos lang. Hayaan mo akong tulungan ka at wala namang problema sa akin." "Sinabi ko nang hindi." Bigla niyang sigaw at higit sa kahiyan kaysa galit. "Kaya ko to ng mag-isa. Ayokong makita o hawakan mo ako. Mas lalo kong nararamdamang pabigat ako sa'yo. Hindi ko magawa ng maayos ang kahit ano. Nahihiya ako." Pinilit niyang tumayo nang makarating sa banyo. Kaso, napadaing lang siya nang bumagsak sa tiles na sahig. Malakas siyang umiyak nang doon na siya mapadumi sa kanyang shorts. Hinampas niya ang mga binti. Mabilis naman siyang pinigilan ni Colleen. "Tama na. Please. Tama na." Mas lalo siyang napahikbi. Niyakap naman siya nito at hindi niya matanggap ang nangyari. Para siyang inutil na walang magawa. "Humingi ka ng tulong sa akin, walang masama ron. Girlfriend mo ko, pamilya tayo, hindi ka dapat nahihiya sa akin." Pinunasan nito ang kanyang mga luha. Habang nasa banyo, tinulungan siya nitong maligo. Hiyang-hiya na si Tyrone nang makitang nahawakan nito ang shorts niyang may dumi. Kaya pinilit niyang siya ang magkukusot at magbabanlaw.
Pagkatapos, si Colleen naman ang nagsampay. Ayan, ang pogi at ang bungo na ulit ng boyfriend ko. Nakangiting sabi ni Colleen na namumugto rin ang mga mata. Niyakap niya si Colleen. I'm sorry. Hinaplos nito ang buhok niya. Sana hindi na natin pag-awayan to. Alam mo, alam kong masakit pa rin sa'yo na hindi ka na nakakalakad. Pero buhay ka pa rin. Maaring hindi ka pa sanay, pero marami ka pang magagawa. Hindi ka palang nasasanay at hindi ka pa nakakapag-adjust. Humigpit lang ang yakap niya kay Colleen. Hindi niya alam kung hindi na nila mapapag-awayan iyon. Pero isa lang ang sigurado. Araw-araw na lang iisipin ni Tyrone na hindi siya sapat para sa dalaga. Sa sumunod na araw, nakahanap na nga si Colleen ng mag-aalaga sa kanya. Kapag uuwi ito naman ang mag-aasikaso sa kanya. Kahit na ganoon, pinipilit pa rin ni Tyrone na hindi maging sobrang pabigat. Yun nga lang, medyo nakokonsensya si Tyrone. Si Colleen na lang kasi ang nagtatrabaho sa kanila. Kaya kahit nasa bahay lang siya, sinubukan niyang maghanap ng mapagkakakitaan kahit online lang. Yun nga lang, mabilis siyang mapanghinaan ng loob. Mas lalo pa siyang nawawala ng tiwala sa kanyang sarili kapag nakikita si Colleen na nag-a-adjust din. Hindi ito nagrereklamo, pero nakikita niya palagi. Walang maitatago ang dalaga sa kanya. Mukhang mas lalo pang guguho ang lahat sa pagdating ng isang lalaki sa buhay nila ni Colleen. Pagod na si Colleen, hindi niya lang inaamin. Dahil alam niya, madadala pa naman yun sa pahinga. Gigising siya ng maaga, magtuturo sa mga bata, gagawa ng gawaing bahay at pagkatapos maglalaan pa ng oras para alagaan si Tyrone. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, bawat salitang lumalabas kay Tyrone ay may kasamang talim. Sa tuwing susubukan niyang lapitan ito, lalo lamang itong lumalayo. Na para bang ang kanyang pagmamahal ay lason na hindi nito kayang tiisin. At doon siya mas lalong napapagod, doon siya mas nasasaktan. Ngunit tiniis pa rin ni Colleen. Nangako siya sa sarili. Nangako siya rito kahit pa ayaw nitong pakinggan na hindi siya aalis. Subalit kakayanin niya pa kayang tuparin ang pangakong iyon? Miss Colleen, saad ng isang lalaki. Napalingon siya at nakita ang isang lalaking nasa 30 anyos. Matangkad at halatang mayaman. Suot nito ang plantsadong polo at slacks. Kumikislap ang mamahaling relo at makintab ang mga sapatos. Magandang hapon, magalang na bati ni Colleen. Nakilala niya ito sa Adrian, ang tito ng kanyang estudyante. Magaling kang magturo sa pamangkin ko, ani Adrian at matamang nakatingin sa kanya. Lagi siyang nasasabi kapag dumarating ka. Bihira yun sa anak ng kapatid ko. Bahagyang ngumiti si Colleen. Matalino po siya, kailangan lang ng pasensya. Maswerte siya at ikaw ang teacher niya. Tinitigan siya ng lalaki at hindi agad inaalis ang mga mata sa kanyang mukha. Saan ka ba nakatira? Ihahatid na kita pa uwi. Sumabay ka na sa amin ng pamangkin ko. Naninikip ang dibdib ni Colleen. Ramdam na niya ang pagbabago ng tono nito. Ang tingin na hindi na inosente. Umiling siya kaagad. Salamat po pero kaya ko namang mag-jeep. Tumango si Adrian na parabang natuwa sa kanyang pagtanggi. How about lunch? Naniga si Colleen. No, thanks po. May baon po ako at maraming gagawin. Mahinang tumawa si Adrian. Ang sungit. Hindi niya nalang gaanong pinansin. Alam niyang type siya nito at wala siyang balak na komprontahin kanina. Lumipas ang mga araw at linggo at lalong naging mahirap iwasan si Adrian. Kung minsan, dumadating ito ng mas maaga, umuupo sa sulok at tahimik na pinagmamasdan ang pagtuturo niya. Sa ibang pagkakataon, nananatili ito pagkatapos at nag-aalok ng paghahatid sa kanya, pagkain o simpleng usapan. Palagi siyang tumatanggi ng magalang, ngunit unti-unting bumigat ang kanyang dibdib. Sir, linawin po natin kung ano meron. May nobyo na po ako at pakiusap, huwag niyo nang bigyan ng ibang kahulugan ng kabaitan ko. Ngunit nakakadismaya ang sagot ni Adrian. Alam ko ang boyfriend na meron ka. Nakwento ng co-teacher mo. Nalumpo siya, diba? Ikaw ang nag-aalaga. That's why mukha ka ng laging pagod na pagod. To tell you honestly, gusto kita, Colleen. At wala akong pakialam kung may boyfriend ka na. Boyfriend mo pa lang naman, hindi ba? Maaagaw pa.
Bumaha ang inis kay Colleen. Pinagsalitaan niya ito ng masasakit na salita. Hindi ito marunong rumespeto sa relasyon niya kay Tyrone. At gayon pa man, hindi pa rin tumigil si Adrian. Isang hapon, paglabas ni Colleen mula sa school, nadatnan niyang nakasandal si Adrian sa isang itim at mamahaling kotse. Ngumiti ito nang makita siya. Sabay abot ng iced coffee sa kanya at isang flower bouquet. Para sa'yo. Nakangiting sabi ni Adrian. Umiling siya at hindi tinanggap yon kahit na bastos pang tingnan. Ano bang hindi mo maintindihan sa sinabi ko na may boyfriend na ako? Sumabay si Adrian sa kanyang hakbang. Colleen, naiintindihan ko pero wala akong pakialam. Alam kong magsasawa ka sa kanya. Ang bata mo pa. Hindi ka dapat nag-aalaga ng lumpo lang. Naiinis siyang lumingon dito. Pwede ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Wala kang alam sa buhay namin ng boyfriend ko. Hindi mo alam ang mga pinagdaanan ko. At ano bang tingin mo sa pagmamahal ko kay Tyrone? Sa tingin mo ba, mababaw lang ang pagmamahal ko para sa boyfriend ko? Huminga ng malalim si Adrian. Okay, fine. I'm sorry. Pero intindihin mo rin naman sana ang nararamdaman ko. Gusto kita kaya ako to ginagawa. At alam kong mapapagod ka rin dyan. Kung gusto mong magpahinga, nandito lang ako. Kung magpapahinga man ako, kay Tyrone pa rin ako pupunta at hindi sa kahit na sinong lalaki. Mariin niyang sabi. Pero kahit na sinabi ni Colleen, duda na rin siya sa kanyang mga salita. Dahil sa pagod na kanyang nararamdaman, hindi na rin niya makitang pahinga si Tyrone. Napapagod na siya sa katataboy nito, na uubos ang lakas niya sa tuwing nakikita itong nawawala ng pag-asa. Kinagabihan, mabigat ang dibdib ni Colleen nang umuwi. Nandoon si Tyrone gaya ng nakasanayan, nakaupo sa may bintana at nakatitig sa madilim na kalsada. Ang tagal mong dumating. Anito at hindi man lang tumingin. Traffic, mahina niyang sagot. Hindi niya binanggit si Adrian. Ayaw niya nang dagdagan ang bigat na dinadala nito. Habang naghahain si Colleen ng hapunan, bigla itong nagsalita. At nagulat siya dahil kilala ito ni Tyrone. Yung lalaking yun, si Adrian, nililigawan ka, hindi ba? Tanong nito. Nalaman ko kasi nakita ko kayo sa school kanina. Nagpasama ko kay Aling Ason para puntahan ka. Nagpatulong kasi ako magluto ng adobo tapos dalhan ka sana sa school. Naalala ko kasi na anniversary natin. Natigilan siya, halos mabitiwan ng sandok. Sa sobrang pagod niya, nakalimutan na ni Colleen na anniversary nila. Nakalimutan na nga niya, nalaman pa nito ang tungkol kay Adrian. Ayaw niyang magising na naman ang insecurities ng kanyang boyfriend. Dahan-dahan siyang umiling. Sinabi ko na sa kanya, paulit-ulit, ayoko, makulit lang, huwag kang mag-alala, hindi ko naman siya pinapansin. Pero nandyan pa rin siya. Bagay kayo. Bigla na lang sabi nito. Bigla siyang natigilan. Hindi makapaniwalang tiningnan niya si Tyrone. Anong gusto mong iparating dyan sa sinabi mo? Umiwas ito ng tingin at hindi nakasagot. Hindi ko makokontrol ang kilos niya. Nanginginig ang boses na sabi ni Colleen. Pero makokontrol ko ang sarili ko at pinili ko na. Ikaw, Tyrone. Laging ikaw. Kaya bakit mo sasabihin yan? Napangisi ito ng mapait. Bakit? Bakit ka pa kumakapit sa akin kung pwede ka namang magkaroon ng katulad niya? May bahay, may pera, seguridad na kayang ibigay sa'yo. Siya ang uri ng lalaking nararapat para sa'yo. Siya ang lalaking... Mabigat na ibinagsak ni Colleen ang sandok at naiinis na sa mga pinagsasasabi nito. Tama na! Anong nararapat sa akin? Sa tingin mo ba, minahal kita dahil sa pera? Dahil kaya mong magbigay? Hindi, Tyrone. Minahal kita dahil ikaw ay ikaw. Dahil magkasama nating tinitiis ang lahat. Magkasama tayong nangarap. Magkasama tayong bumangon mula sa wala. Akala mo mapapalitan ni Adrian yun? Hindi niya kaya. Umiling si Tyrone at hindi na makatingin sa kanya. Lumuha si Colleen habang lumalambot ang tinig. Akala mo ba, hindi ko napapansin kung paano mo ako tinutulak palayo? Na parang wala akong halaga? Pero nakikita kita, Tyrone. Nakikita ko ang sakit mo, ang takot, ang pride na bumabalot sa'yo. At hindi ko hahayaang agawin ako ng kahit sinong lalaki. Hindi si Adrian, hindi ang kahit na sino.
Kinagabihan, nakahiga si Colleen, pinakikinggan ang hindi pantay na paghinga ni Tyrone sa tabi niya. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga salita ni Adrian, ang pagpupursige, ang matatamis na pangakong tila nakakaakit. Ngunit kahit ilang beses niya yung balik-balikan, lagit-lagi ang puso niya ay bumabalik kay Tyrone. Kahit itulak siya nito palayo, kahit saktan siya ng mga mapapait na salita, kahit sabihin ng mundo na isa siyang hangal, si Tyrone pa rin ang pipiliin niya. Dahil para kay Colleen, ang pag-ibig ay hindi tungkol sa ginhawa, kundi sa pangakong pinanghawakan nila noon ng mga bata pa sila. Pagkatapos ng sagutan nila ni Colleen, walang araw na hindi umiiyak si Tyrone. Gabi-gabi, ang presensya ni Colleen ay parang biyaya at sumpa. Lagi itong nasa paligid, nagluluto, naglilinis, nag-aasikaso sa kanya kapag walang trabaho. May parehong pagtitiyaga tulad ng dati. Ngunit sa halip na aliw ang maramdaman niya, nagpapaalala lang yun sa kanya kung ano na ang kanyang naging anyo. Isa na siyang lalaking hindi na muling makakatayo sa sarili niyang mga paa. Kaya gusto niya nang gumawa ng isang desisyon na hindi na magpapahirap rito. Pumasok si Colleen sa maliit na silid ng may ngiti. Ang haba ng araw ngayon, pero hindi pa naman ako pagod. Eto, inumin mo, makakatulong yan para makatulog ka. Kinuha yun ni Tyrone at bahagyang sumayad ang kanyang mga daliri sa kamay ni Colleen. Colleen, Malamig niyang sambit. Oo, tugon nito habang pinapagpag ang kanilang mga unan bago kunin ang sariling kape. Umiwas siya ng tingin. hindi na kita mahal. Nabitiwan ni Colleen ang tasa. Bumagsak yun sa sahig at nagkalat ang kape sa mga lumang tiles. Nanginginig ang tinig nito. Anong sinabi mo? Nilunok ni Tyrone ang pait na kanyang nararamdaman. Sabi ko, hindi na kita mahal. Huwag mo nang sayangin ang buhay mo sa akin. Nakatingin lang si Colleen sa kanya at hindi makapaniwala. Hindi totoo yan. Sinasabi mo lang yan kasi tinataboy mo na naman ako. Sigaw ng kanyang puso na bawiin ang lahat. Yakaping ito, ngunit pinigil siya ng kanyang pagmamataas at takot. Totoo lahat ng sinabi ko. Nagsasawa na ako sa'yo. Mas magiging masaya ka kay Adrian. Kaya niyang ibigay ang lahat ng hindi ko na kayang ibigay. Umiling si Colleen at tumulo ang luha. Tama na, Tyrone. Huwag mong banggitin ang pangalan niya. Huwag mong ihambing ang sarili mo sa kanya. Ayoko kay Adrian. Ikaw ang gusto ko. Gusto mo ng wasak na lalaki? Singhal ni Tyrone. Isang lalaking hindi na makakalakad kasama ka. Hindi na makakapagbigay ng magandang buhay para sa'yo. Hindi makakapaghandog ng tahanan na higit sa bulok na lugar na to. Wala na akong may bibigay. Magising ka, Colleen. Isa akong pabigat sa'yo. Tingnan mo ang itsura mo. Namamayat ka na. Napapagod ka na. Ang lalim ng eyebags mo. Wala akong ibang ginawa sa'yo kundi ang pagurin ka. Wala akong halaga kaya iwanan mo na lang ako. Napasinghap ito at humagulgol. Ikaw ang lahat sa akin, Tyrone. Alam mo yan. Huwag mong itaboy ako gamit ang kasinungalingan mo. Hindi ako napapagod sa pag-aalaga sa'yo. Alam mo ba kung saan ako napapagod? Sa pagtataboy mo sa akin. Sa pagbabaliwala mo. Kaya ko naman eh. Kaya ko pero palagi na lang mataas ang pride mo at ayaw mong humingi ng tulong sa akin. Kinagat ni Tyrone ng pisngi sa loob ng bibig. Masakit ang dibdib niya at para bang sasabog na. Ngunit pinilit niyang manatili sa kanyang kalupitan. Hindi na kita mahal. Ulit ni Tyrone. Lumayo ka na. Kay Adrian ka na. Siya ang karapat-dapat sa'yo. Umatras si Colleen at umiling ng sunod-sunod. Hindi. Puno ng hinanakit na umalis si Colleen sa kanilang kwarto. Napatungo naman si Tyrone ng mapag-isa. Itinakip niya ang mga palad sa mukha at doon niya pinakawalan ng iyak na matagal niya nang pinipigil. Mahal kita, Colleen. Bulong niya sa dilim. Diyos ko, higit pa sa buhay ko pagmamahal ko sa'yo. Pero hindi kita maaaring ikadena sa akin. Masasaktan at mapapagod ka lang dahil habang buhay na akong ganito. At sa unang pagkakataon mula ng aksidente, umiyak si Tyrone ng malakas. Sa kabilang banda, tumakbo si Colleen hanggang sa manghina ang kanyang mga binti.
hanggang sa sumakit ang kanyang baga sa malamig na hangin ng gabi at lumabo ang paningin dahil sa luha. Paulit-ulit sa kanyang isip ang malulupit na salitang iniwan ni Tyrone. Bakit mo ba ako sinasaktan ng ganito? Bakit? Malakas na bulalas ni Colleen at matinding humikbi. Bumagsak siya sa isang bangko sa gilid ng daan habang hawak-hawak ang dibdib. Ang lalaking naging kasama niya sa buhay, ang batang nakalakihan niya, ang naging sandalan niya sa lahat ng pagsubok, paano nasabi yun sa kanya? Colleen, Napalingon siya nang marinig ang boses ni Adrian. Nakatayo si Adrian sa harap niya. Kita sa mga mata nito ang pag-aalala nang makita ang kanyang pag-iyak. Anong nangyari? Anong ginagawa mo rito? Umiling si Colleen at hindi makapagsalita. Tinakpan niya ng mga palad ang kanyang mukha at humagulgol. Umupo si Adrian sa tabi niya nang walang alinlangan. Shh! Marahang bulong nito. Huwag kang umiyak. Hindi ka karapat-dapat masaktan ng ganito. Naisa na niyang tumanggi. Itulak ito palayo, pero wala rin talaga siyang masandalan ng araw na yon. Ibinigay mo na ang lahat sa kanya. Bulong ni Adrian. Oras mo, lakas mo, kabataan mo, at kapalit, sakit, luha. Hindi niya nakikita ang tunay mong halaga, Colleen. Pero ako, nakikita ko. Umiling si Colleen. Hindi mo naiintindihan. Nasasaktan lang siya. Talaga ba? Bahagyang tumigas ang tinig ni Adrian. Ang lalaking nagmamahal, hindi ka itataboy. Ang lalaking totoo sa'yo, hindi ka ipupush sa ibang lalaki. Wasak ng lalaking minamahal mo. At kung mananatili ka, madadamay ka hanggang sa ikaw naman ang masira. Gusto mo ba yon? Ha? Tumingin si Colleen dito. Pero mahal ko siya. Sinapo nito ang kanyang mukha. Hindi ka dapat sinisira ng pagmamahal. Dapat inaangat ka. Kaya kong gawin yun para sa'yo. Kaya kitang bigyan ng kapayapaan, ginhawa at kinabukasang walang takot. Kailangan mo lang pakawalan siya. Naninikip ang dibdib ni Colleen. Gusto niyang sumigaw, tumakbo, itanggi ang lahat. Ngunit naroon ang bigat ng kalupitan ni Tyrone. Pag-isipan mo, Colleen. Hindi mo kailangan magpasya ngayon. Pahintulutan mo lang akong maging narito para sa'yo. Malumanay na sabi ni Adrian. Bahagya lang siyang natulala. Hinayaan naman siya ni Adrian at binigyan siya ng tubig. Ayaw niya pang umuwi. Sobrang sama talaga ng kanyang kalooban. Sobrang sakit ng mga salitang natanggap niya mula rito. Hindi niya na maintindihan kung ano ang gusto ni Tyrone. At pagod na siyang unawain. Ang mga sinabi nito kanina, parang huling pisi na lang ng pag-asang kinakapitan niya sa kanilang pagsasama. Gusto mo na bang umuwi? Tanong ni Adrian. Barahan siyang umiling. Ayokong umuwi. Hindi agad nakapagsalita si Adrian pero naglakas loob pa rin ito. Gusto mo bang magpalipas ng gabi sa kondo ko? May isang kwarto pa ako ron. Kaya namalaya niya na lang ang sarili na nasa loob siya ng kondo ni Adrian. Tinatanaw ang lungsod sa salamin. Sa loob, namamayani ang katahimikan at marangyang ganda. Nakaupo si Colleen sa sofa at bahagya pa ring tulala. Inalapag ni Adrian ng isang baso ng kape sa mesa sa harap niya. Pagod ka. Malumanay na wika nito. Nakakatulog ka pa ba? Umiling si Colleen na may mapait na tawa. Hindi. Mahirap makatulog kapag pakiramdam mo gumuho na ang mundo mo. Umupo si Adrian sa tabi niya. Dahil kumakapit ka pa rin sa isang bagay na siya mismo ang bumabagabag sa'yo. Pinili na ni Tyrone ang desisyon niya, Colleen. Sinabi niyang hindi ka na niya mahal. Bakit mo pa pinaparusahan ang sarili mong kumakapit sa taong itinataboy ka na? Pinakawalan ka na niya, kaya bitiwan mo na siya. Napapikit si Colleen at tumulo ang mga luha. Paulit-ulit pa rin bumabalik sa isip niya ang malamig na tinig ni Tyrone. Tuwing naaalala niya yon, muling bumubukas ang sugat. Napakuyom siya ng kamao sa kandungan. Ang sakit lang kasi na hindi niya ako pagkatiwalaan na kaya ko. Hindi siya magtiwala sa buhay namin. Bahagyang yumuko si Adrian. Colleen, iniwan ka na niya. Pero ako, hindi. Naninikip ang dibdib niya at sa wakas ay napatitig siya rito. Muling sumagi sa isip niya kung gaano kaiba si Adrian kay Tyrone. Parang sigurado ang lahat pagdating kay Adrian.
Pero ang lahat ng yon, mukhang hindi maibibigay ni Tyrone. Adrian, nanginginig ang tinig niya. Parang nagsusumamo na huwag na itong lumapit pa. Ayaw niyang maguluhan ang kanyang isip. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Hayaan mo akong mag-alaga sa'yo, Colleen. Hindi mo kailangan harapin ang mundo ng mag-isa. Aalagaan kita at mamahalin. Nabahala ang paghinga niya sa senseridad ng boses nito. Dapat ay binawi niya ang kamay, pero hindi niya nagawa. Mas malakas ang sigaw ng kalungkutan kaysa sa katwiran ng isip niya ng sandaling iyon. Para bang nananabik si Colleen sa yakap at pag-unawang matagal nang nawala. Itinaas ni Adrian ang kabilang kamay at hinawi ang isang hibla ng buhok na bumagsak sa kanyang pisngi. Ayokong makitang malungkot ka, na umiiyak ka. Bumilis ang tibok ng puso niya. Adrian, wag. Wag ano? Lalo pang bumaba ang tinig nito at mas lumapit sa kanya. Huwag ipakita sa'yo kung ano ang tunay na pagmamahal. Huwag ipaalala na higit ka pa sa pagtanggi niya. Natigilan si Colleen. Ang lalaking minahal niya ay itinulak siya palayo. Sinabing mamili na siya ng iba. At ngayon, narito ang isa. Iniaalok lahat ng nawalang pagmamahal, katiyakan at presensya. Mas lalong lumapit ang mukha ni Adrian. Ilang pulgada na lang ang pagitan ng kanilang mga mukha. Ramdam niyang hininga nito at ang banayad na amoy ng pabango. Tumitibok ng malakas ang kanyang puso. Sa isang saglit na puno ng panganib at pananabik, pinayagan ni Colleen ang sarili na isipin kung ano ang pakiramdam ng sumuko. Nang dumampi ang mga labi ni Adrian sa kanya, nanigas ang katawan ni Colleen. Ngunit hindi niya ito itinulak. Sa halip, pumikit siya. Pinayagan ang sarili na lumubog sa init, sa pansin, sa pangakong hindi na siya muling magiging mag-isa. Ang kamay nito'y dumapo sa kanyang panga. Maingat, ginagabayan siya palapit. Mas lalong sumigaw ang kalungkutan kay Colleen. Humihiling na magpatalo na lang. Binuka niya ang labi at humalik ng malalim kay Adrian. Dumausdos ang kamay nito pababa sa kanyang braso. Hinila siya ng mas malapit. Pero para siyang sinusunog ng init na nararamdaman, hanggang sa ang lungkot, naging pighati na lang. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya at kumawala ang mga hikbi. Doon na lumayo si Adrian. Colleen, sorry. Sorry, Tyrone. Mabilis na sabi ni Colleen at wala nang maramdaman kundi pagsisisi. Hindi ko kaya. Hindi. Pumailan lang ang mga alaala nila. Ang mga ngiti nito, ang mga panahong nasa ampunan sila, ang mga gabing sabay silang nagbilang ng bariyang itinatabi sa alkansya para sa kasal nila. Ang batang sabay niyang lumaki at minahal bago pa man nila maunawaan ang salitang pag-ibig. Bakas ang lungkot sa mga mata ni Adrian at lumayo sa kanya. Colleen, I'm sorry. Hindi ko kayang gawin to. Hindi ko kayang ipagkanulo siya. Kahit anong sabihin niya. Kahit gaano kasakit. Kahit tinataboy niya na ako. Parang sa kanya pa rin ang puso ko. Ang buhay ko. Dahan-dahang tumayo si Adrian at halatang nagpipigil ng emosyon sa mata. Ang swerte ni Tyrone. Hindi niya nakikita ang itinatapon niya. Mas lalong tumulo ang mga luha niya. Kahit itaboy niya ako, kahit sabihing umalis ako, kahit sabihing hindi niya ako mahal, mahal ko pa rin siya. Lagi at magpakailanman. Bumigat ang katahimikan sa kondo. Mataman siyang pinagmasdan ni Adrian bago bahagyang ngumiti ng mapait at may halong pagsuko. Akala ko baka oras o sakit ang magbabago ng tingin mo sa akin, bulong ni Adrian. Pero ang ganyang klaseng pag-ibig, mukhang kay Tyrone mo lang ibibigay. Nanginginig ang boses ni Colleen. Patawarin mo kay Adrian. Hindi ako dapat pumunta rito. Hindi ko dapat hinayaang mangyari to. Sorry kung umasa ka. Umiling naman ito. Huwag kang humingi ng tawad sa pagiging totoo sa puso mo. Kung tutuusin, dapat ako ang magpasalamat dahil ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na pagmamahal. Masakit man pero kahanga-hanga ang pagmamahal mo kay Tyrone. Nakakainggit. Sobrang guilt ang nararamdaman niya para kay Tyrone, para sa kanyang sarili at para kay Adrian. Lahat sila nasasaktan na sa sitwasyong yon. Pero ano man ang mangyari, kahit saglit siyang nagpadala sa lungkot na nadarama,
babalik pa rin siya sa totoong minamahal niya. Tumungo ito sa pinto at binuksan yon para sa kanya. Halika, ihahatid na kita pa uwi. Marahang tumayo si Colleen. Adrian, salamat sa pag-unawa. Nang gabing yon, habang inihahatid siya ni Adrian sa bahay na tinitirhan nila ni Tyrone, tahimik na nakatayo si Colleen sa harap ng gate. Nanginginig pa rin ang katawan niya sa muntik ng mangyari. Nanonood pa rin ang hapdi sa kanyang labi mula sa halik na hindi niya dapat pinayagan. Ngunit sa kaibuturan, pumili na ang puso niya. Kahit basag, kahit itinakwil, si Tyrone pa rin ang nagmamay-ari. Balot ng dilim ang bahay nang dumating si Colleen. Ramdam niya ang bigat ng gabi na tila dumadagundong sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang mga binti habang binubuksan ang pinto. Kaso, nagulat si Colleen nang makitang nakasalampak sa sahig si Tyrone. Anong ginagawa mo? Dahan-dahang inangat ni Tyrone ang ulo at namumugto ang mga mata. Colleen, saan ka nagpunta? Desperado itong gumapang at niyakap ang kanyang mga binti. Sorry, hindi ko na uulitin. Binabawi ko na. Hindi ko kaya mawala ka. Hindi ko pala kaya. Paano ako mamamatay? Sorry sa mga sinabi ko. Lumuhod si Colleen sa harap ni Tyrone. Siyempre babalik ako. Dito ang tahanan ko. Ikaw ang tahanan ko. Sunod-sunod na namang tumulo ang mga luha nito. Sorry, sinubukan kong paalisin ka, Colleen. Sinubukan kong iparamdam na kinakasuklaman kita. Sorry, hindi ko na ulit gagawin. Hindi ko pala kaya. Ginawa ko lang naman yun kasi akala ko hindi kita kayang bigyan ng buhay na nararapat para sa'yo. Hindi ako makapagtrabaho. Hindi ko nga magawang pumunta sa banyo ng mag-isa. Sa tuwing inaalagaan mo ako, lalo lang akong nawawala ng lakas. At naisip ko na kung pakakawalan kita, kung ipapaniwala ko hindi na kita mahal, baka makatagpo ka ng mas mabuting lalaki. Yung kayang ibigay lahat ng hindi ko kaya. Pero hindi ko pala kaya. Ayoko at dito ka lang. Napasinghap si Colleen, lalo pang hinigpitan ng hawak. Ibig mong sabihin, mahal mo pa rin ako? Mabilis na tumango si Tyrone. Hindi ako tumigil kailanman. Diyos ko, Colleen. Ni isang segundo, hindi ako tumigil. Lahat ng salitang sinabi ko para itulak ka palayo. Pawang kasinungalingan yun. Pinakamasakit na kasinungalingang nasabi ko. Bumagsak ang luha ni Colleen at umagos sa mga kamay niyang nakahawak kay Tyrone. Huwag mo na ulit-uulitin yan Sobrang sakit ng ginawa mo sa akin. Lalong lumakas ang hagulgol ni Tyrone at yumanig ang balikat nito. Ayokong itali ka sa isang wasak na lalaki. Akala ko pagmamahal ang palayain ka. Pero ngayon ko lang nakikitang duwag lang pala ako. Natakot akong maging pabigat sa'yo. Kaya nakalimutan kong pinili mo na ako ng matagal bago nangyari ang lahat ng to. Niyakap ni Colleen ang kanyang boyfriend. Ibinaon ni Tyrone ang mukha sa balikat niya at sabay silang umiyak. Lumipas ang ilang minuto bago umatras si Colleen. Hinaplos niya ang mukha nito. Tyrone, may kailangan akong sabihin sa'yo. Mabilis na kumislap ang takot sa mga mata nito. Ano yun? Nanginginig ang tinig ni Colleen, pero kailangan niyang maging totoo. Pumunta ako sa kondo ni Adrian ngayong gabi. Siyang nasa tabi ko nang tinaboy mo ko kanina. Bumigat ang paghinga ni Tyrone, ngunit pinilit namang tumango. Sige, tuloy mo. Muling namuo ang luha ni Colleen. Mahina ako. Basag na basag matapos ang lahat ng sinabi mo. Babait si Adrian. Inalok niya ako ng comfort. At dahil sobrang sakit na ng nararamdaman ko, pinayagan kong mahalikan niya ako. Humikpit lang ang hawak ni Tyrone sa kanyang kamay. Para bang gustong iparating sa kanya na kung ano man ang sinasabi niya, hinding-hindi ito aalis sa kanyang tabi. Hinding-hindi siya pakakawalan at mamahalin pa rin ng buong buo. Lalong napahagulgol si Colleen. Pero hanggang dun lang yon, isang halik. Nang mangyari yon, agad kong naunawaan na hindi ko kaya. Hindi kita kayang ipagkanalo. Itinulak ko siya palayo at sinabi kong sayo pa rin ako. Dahil kahit gaano mo isipin na wasak ka, Tyrone, sayo lang tumitibok ang puso ko. Ikaw lang mahal ko. Ikaw ang pamilya ko. Niyakap siya ni Tyrone. Masakit, Colleen. Diyos ko, ang sakit isipin na kasama ka niya.
Pero kasalanan ko rin. Ako nagtulak sa'yo sa mga bisig niya. Pero salamat at naging totoo ka. Kakalimutan ko na lang yon. Kakalimutan natin ang lahat ng to at magsisimula tayong muli, mahal. Umaga na sila nang makatulog. Pero lahat ng bigat, hinanakit at mga sakit na pinagdama nila sa isa't isa, unti-unti nang nawawala. At habang nasa bisig siya ni Tyrone, alam niyang mas magiging matatag pa sila pagkatapos noon. Colleen, mahinang bulong ni Tyrone sa kanya. Sumagot naman siya habang hinahaplos ang dibdib nito. Magpakasal na tayo. Napakurap si Colleen. Biglang naglaho ang antok at nanlaki ang mga mata. Ano? Diretso ang tingin ni Tyrone sa kanya at hinalikan ng mga daliri niya. Palagi na lang tayong naghihintay. Naghihintay ng tamang oras, ng sapat na pera, ng mas maayos na buhay. Pero napagtanto ko, wala talagang perpektong oras. Ang meron tayo ngayon, sapat na. Ayoko na ganito tayo. Agad na napuno ng luha ang mga mata ni Colleen. Tyrone, pakiusap, bulong ni Tyrone at bakas ang pagsusumamo sa mukha. Pakakasalan mo ba ako, Colleen? Gusto mo pa ba akong makasama habang buhay kahit ganito na lang ako? Oo naman, hindi kailanman naging problema sa akin kung hindi ka na makakalakad. Mahina niyang sagot. Oo, pakakasalan kita. Mahal na mahal kita, Tyrone. Hindi ko rin kaya na mawala ka. Natawa si Tyrone sa ginhawa habang nangingili din ang sariling luha. Niyakap siya nito ng mahigpit. Salamat. Salamat at sinagot mo pa rin ako ng oo sa kabila ng mga pagkukulang ko. Wala silang pera para sa ingranding kasal. Walang gown, walang bulaklak, walang magarang bulwagan. Pero wala na yung halaga. Dumiretso sila sa maliit na kapilya ilang kanto lang mula sa kanila. Nagpa-register na rin naman ang kanilang kasal. Isinuot ni Colleen ang pinakasimpleng puting bestida na matagal nang nakatabi sa aparador niya. Nakapusod lang ang buhok niya at may nakatali na ribbon. Nakasuot naman si Tyrone ng puting polo at itim na slacks. Maayos ang pagkakasuklay ng buhok at nilinis din ang wheelchair nito. Kaunting mga kaibigan at kapitbahay ang naupo sa bangkong kahoy doon. Mga taong saksi sa kanilang pakikibaka at tahimik na sumuporta sa kanila. Nakatayo si Colleen sa dulo ng pasilyo, hawak ang maliit na bouquet ng mga bulaklak. Nang makita niya si Tyrone na naghihintay sa altar, nang hinasaglit ang tuhod niya. Hindi ito perpekto, hindi na rin ito buo gaya ng dati. Pero mahal na mahal niya pa rin ito. Pagdating ni Colleen sa altar, inabot ni Tyrone ang kanyang kamay. Ikaw ang pinakamagandang babaeng nakita ko. Ngumiti si Colleen sa gitna ng luha. At ikaw lang ang gusto kong mahalin habang buhay. Banayad ang tinig ng pari nang magsimula ang seremonya. Halos hindi na marinig ni Colleen ang bawat salita, sapagkat naiiyak na lang siya at napapangiti sa sobrang saya. Tumigil ang pari kay Tyrone. Ikaw ba, Tyrone? Tinatanggap si Colleen bilang yung asawa. Mamahalin, igagalang, sa sakit at ginhawa, sa hirap at sa ginhawa, hanggang kamatayan. Opo, Father. Nakangiting sagot ni Tyrone. Humarap naman ang pari kay Colleen. At ikaw ba, Colleen? Tinatanggap si Tyrone bilang yung asawa. Mamahalin, igagalang, sa sakit at sa ginhawa, sa hirap at ginhawa, hanggang kamatayan. Lumuha ng tuloy-tuloy si Colleen habang nanginginig ang tinig ngunit puno ng katiyakan. Opo, palagi po. Isinuot nila ang simpleng singsing na pinag-ipunan nila. Walang kinang o karangyaan, ngunit para kay Colleen, yun na ang pinakamarangya. Ngayon, maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Wika ng pari. Hinawakan ni Tyrone ang mukha ni Colleen gamit ang dalawang nanginginig na kamay. Nagtagpo ang kanilang mga labi at sabay na tumulo ang kanilang mga luha sa saya. Nagpalakpakan ang lahat, ngunit para sa kanila, tanging tibok ng mga puso nila ang naririnig. Ang buhay may asawa ay hindi naging mas madali para sa kanila. Si Colleen ay nagtatrabaho ng mahabang oras, habang si Tyrone na limitado pa rin ang mga bagay na ginagawa, patuloy na nakikipaglaban sa damdamin ng kakulangan. Ngunit sa kanilang maliit na tahanan, patuloy na umaalingaw-ngaw ang halakhak. Natutunan nilang hanapin ang kaligayahan sa maliliit na bagay katulad noon.
Ang kanilang pagmamahalan ang nagsilbing angkla na nagpapatatag sa kanila laban sa bawat pagsubok. Gayunpaman, sa kabilang banda, nandoon pa rin ang lungkot ni Tyrone. Kinakasuklaman niya ang pakiramdam tuwing umaga. Kapag aalis na si Colleen papuntang trabaho, hahalikan siya sa noo at agad na lalabas ng pinto na pasa ng luma at pagod na bag. Pinagmamasdan niya ito hanggang sa tuluyang maglaho sa kanto at saka bumabalot ang katahimikan. Hindi pwedeng wala akong trabaho. Kailangan ko rin kumilos kahit nasa bahay lang ako. Napapagod ang asawa ko. Saad ni Tyrone sa sarili, pinipilit magwalis kahit nasa wheelchair siya. Gumugol siya ng oras sa pagre-research, paggawa ng mga account sa freelancing sites at pagbabasa ng mga artikulo tungkol sa pagsisimula. Ang mga unang aplikasyong isinubok niya ay nauwi sa katahimikan. Walang tugon, walang kliyente, bawat pagtanggi ay kumikirot, ngunit hindi sumuko si Tyrone. Hanggang isang umaga, nang i-refresh niya ang email, biglang may lumitaw na mensahe. We want to hire you for a small project. Are you available? Basa niya sa mensahe. Nakatitig si Tyrone sa screen habang kumakabog ang dibdib. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagtatype ng sagot. Pilit pinapakalma ang sarili kahit nanginginig sa kaba. Walang tigil siyang nagtrabaho buong linggo, nakikinig at nagtatype. Humihinto lang kapag kumakain o kailangan magpahinga. Nang maisumiti niya ang proyekto, ipinikit niya ang mga mata at taimtim na nanalangin. Makalipas ang 3 araw, dumating ang bayad sa kanyang account. Hindi yun kasing laki ng kita niya noong engineer pa lang siya. Ngunit para kay Tyrone, isa na yung kayamanan. May ipapakita ako sa'yo. Halos sumabog sa pananabik si Tyrone nang umuwi si Colleen. Dinukot niya mula sa bulsa ng polo ang cellphone at ipinakita ang laman ng banking app. May kinita ako. Kumunot ang noo ni Colleen. Ano to? Saan galing? May trabaho ka? Ngumiti siya at hinawakan ang kamay nito. Sahod ko sa online work, freelance. Wala kasi akong ginagawa dito sa bahay kaya pinag-aralan ko ng ilang buwan. Ngayon kumikita ako, Colleen, gamit ang sarili kong kamay. Nakatitig lang si Colleen habang nanginginig ang labi at unti-unting napuno ng luha ang mga mata. Mahal, mabilis na sabi ni Tyrone at halos mawala ang ngiti. Huwag kang umiyak. Alam kong kaunti lang pero... Umiling si Colleen at mahigpit siyang niyakap. Hindi ako umiiyak dahil maliit. Umiiyak ako dahil nagawa mo, Tyrone. Hindi ka sumuko, nakahanap ka ng paraan. Tuluyan ang bumagsak ang kanyang mga luha. Mahal, may bahid ng saya sa mga mata ni Colleen. Sobrang proud ako sa'yo. Naririnig mo ba? Sobrang proud ako. Matamis na napangiti si Tyrone. Gusto ko lang may maibalik sa'yo na maramdaman kong hindi na ako pabigat. Hinawakan ni Colleen ang kanyang mukha. Hindi ka kailanman naging pabigat, pero ito ang nagpapatunay ng lalaking kilala ko mulat sa pool. Malakas, determinado, ang Tyrone ko. Ngumiti siya sa kabila ng luha. Hindi agad magbabago ang buhay natin, pero siguro pwede na tayong mangarap ulit. Siguro kaya ko nang tumabi sa'yo, hindi lang manonood mula sa likod mo. Tumango si Colleen. Gagawin natin ang magkasama. Kahit ano pang dumating, magkasama nating haharapin. Tumawa siya at bumulong dito. Bumili tayo ng roasted chicken gamit ang sahod ko. Humalakak naman ang asawa niya. Mula noon, buong puso nang sumabak si Tyrone sa online work. Dumami ang kanyang tinatanggap na proyekto, malaki man o maliit. Bawat natatapos na gawain ay isa pang batong bumubuo sa pundasyon ng kanyang muling layunin. Minsan, nagpupuyat siya hanggang hating gabi at patuloy na nagtatype. Gigising si Colleen, madadatnan siyang nagtatrabaho pa rin at banayad siyang pagsasabihan. Kailangan mo magpahinga, mahal. Bulong nito at hinahaplos ang kanyang balikat. Magpapahinga ako. Nakangiti niyang sabi. Pero tapusin ko lang to. Gusto ko kasi na mag-beach tayo para makapagpahinga ka naman. Umiling si Colleen pero kapag hinalikan siya nito, napupuno ng pagmamahal at pagpupursige ang kanyang puso. Nagpatuloy ang ganoong daloy ng kanilang mga buhay hanggang sa dumating ang isang balita. Mahal, may sasabihin ako sa'yo, saad ni Colleen. Tinapat niya ang shower head sa ulo nito. Sabay kasi silang naliligo ng gabing yon. Palagi niya pa rin kailangan ng tulong sa paliligo. Kaya palagi din siyang sinasabayan ni Colleen para hindi niya maramdaman na pabigat siya. Buntis ako, mahal.
Biglang sabi ni Colleen. Nabitiwan ni Tyrone ang sabon sa labis na pagkagulat. Buntis? Sure ka? Baka marami ka lang kinain tapos naging butete lang. Agad naman siyang sinamaan ng tingin ni Colleen. Anong butete? Buntis nga ako. Magkakabibi na tayo. Parang sinasayaw ang puso niya dahil doon at hinalikan ng kanyang asawa. Masaya ako na magkakaroon tayo ng anak. Siguradong magiging magaling kang mama. Pero may nakita siyang kaba sa mukha nito. Sa tingin mo, kaya-kaya natin? Kapag nagkaroon tayo ng baby, medyo mahihirapan tayo lalo na sa work. Hinaplos ni Tyrone ang buhok ng kanyang asawa. Ikaw palagi nagpaparamdam at nagtuturo sa akin na may paraan at pag-asa sa lahat. Kaya wala ka dapat ipag-alala. Naniniwala ako na hindi siya ibibigay sa atin kung hindi natin kaya. Saka yung hinuhulugan nating bahay, kaunti na lang matatapos na. Kaya kakayanin natin, hindi na tayo magpapabaya at palagi tayong mananalig sa Diyos. Niyakap siya ni Colleen. Natatakot siya maging ang kanyang asawa. Palagi naman silang ganoon. Lalo na kapag nasa bagong kabanata ng mga buhay nila. Gayunpaman, nakakaya pa rin naman nila ni Colleen. Nagdadagdag ng bagong hamon sa kanilang buhay ang pagbubuntis ni Colleen. Kahit buntis ang asawa niya, pwede pa namang pumasok sa school. Kaya siya, mas lalong pinag-igihan ang online work. Nang malapit na ang kabuwanan ni Colleen, doon na ito tumigil sa pagtatrabaho. Babalik na lang pagkatapos manganak. Ang ganda ng anak natin. Mana sa'yo, Colleen. Nakangiting sabi ni Tyrone. Anong gusto mong ipangalan sa kanya? Nang hihina namang ngumisi ang asawa niya. Thalia ang gusto kong pangalan. Thalia ang pangalan niya. Hinaplos ni Tyrone ang buhok ng anak. Hi, Thalia. Kami ang mama at papa mo. Hindi kami sobrang yaman pero pagsisikapan namin ibigay ang lahat sa'yo. Simula nang ipinanganak si Thalia, naging mahirap man, naging dahilan yon para tumatag ang pagsasama nila ni Colleen. Sa gabi na lang nakakapag-alaga ang asawa niya dahil palaging nasa school. Siya naman, hindi rin gaanong maalagaan ang anak nila dahil sa trabaho at mga binti niya. Kaya kumuha pa sila ng yaya na stay out. Gayunpaman, hindi pa rin nila hinahayaan na malayo ang loob ni Thalia sa kanila. Sa sumunod na 2 taon, nasundan naman ng pangalawa nilang anak. Lalaki naman at pinangalanan nilang Kobe. Napag-usapan na rin nila na hanggang 2 lang ang magiging anak para hindi gaanong mahirapan. Kaya sa paglipas ng panahon, naging isang matatag silang pamilya. Papasok na si Kobe next month, kaya pa ba? Tanong ni Colleen sa kanya. Napangiti siya at hinawakan ng kamay nito. Kaya pa. Saka umaayos na rin naman ang kita ng bigasan natin. Huwag ka mag-alala, kakayanin nating palakihin ng maayos ang mga anak natin. Hinalikan ni Colleen ang kanyang mga labi. Hindi ako nagsisisi na pinakasalan kita. Nalumpo ka man, ikaw pa rin ang Tyrone na gagawin ng lahat para sa mga mahal mo. Ganoon din naman si Colleen pero may pagsisisi din siya dahil sa mga ginawa niya noon. Paano na lang kung hindi bumalik ang asawa niya? Paano kung pinili talaga nito si Adrian? Baka pumanaw na lang siya sa sobrang lungkot at pag-iisa. Gayunpaman, kahit pinaramdam ng pamilya niya na natanggap siya at minamahal, may mga bagay rin talagang nagpapaalala ng kakulangan ni Tyrone. Bakit ka umiiyak, Thalia? Nag-aalalang tanong ni Tyrone. Nasa family day sila sa school ng araw na yon. Naglaan sila ng kanyang asawa ng panahon para sa mga anak nila. Inaasahan niya ng magiging masaya ang mga ito, pero yon at umiiyak ang panganay nila. Napabuntong hininga si Colleen. Gustong sumali ng sack race kaso kailangan ng mama at papa. Naninikip ang dibdib ni Tyrone. Napatingin siya sa kanyang mga binte na wala ng silbi. Para tuloy katulad ng anak niya, maiiyak na rin siya. Hinaplos agad ng asawa niya ang kanyang mukha. Huwag mo nang masyadong isipin. Sasali na lang tayo sa ibang game. Natahimik naman si Thalia nang kausapin ito ni Colleen. Anak, alam mo naman na hindi tayo pwede sa sack race. Hindi nakakalakad ang papa mo so hindi siya makakatalon. Napayuko si Tyrone at namumuo ang mga luha. Gustuhin niya mang ibigay lahat para sa mga anak nila. Hindi niya talaga kaya. Pero nang yumakap sa kanya si Thalia, bahagyang nawala ang mga iniisip niya. Sorry po, Papa. Nakalimutan ko po. Sorry po. Pinunasan ni Tyrone ang mga luha nito. Okay lang anak, pasensya na rin. Pasensya na, hayaan mo, sa ibang game sasali tayo Ipapanalo ko para sa'yo. Kaya naman, ang ibang game na hindi nangangailangan ng mga paa, sinikap niyang maipanalo.
Tuwang-tuwa naman ang mga anak nila ni Colleen, kaya nawala na ang bigat na kanyang nadarama. Hindi nawawala ang pakiramdam na parang may pagkukulang siya, pero walang araw na naramdaman niya sa kanyang mag-iina na pabigat siya. Palaging pinaparamdam ng mga ito na siya ay espesyal. Mahal, tingnan mo, bukod sa drawing, may birthday letter ang panganay natin para sa akin. Nakangiting sabi ni Tyrone. Tumawa naman si Colleen. Sweet talaga si Thalia. Malambing physically si Kobe pero si Thalia mahiyain kesa mga ganyan niya dinadaan. Magkaibang mga ugali ng mga bata pero alam kong pareho nila tayong mahal. Nakangiti namang binasa ni Tyrone ang sulat. Dear Daddy, Hi Daddy, I'm writing you this letter kasi ang dami kong gustong sabihin. Pero minsan, nahihiya po ako kapag kaharap kita. Kaya naisip ko na lang po na isulat para mabasa mo po ito. Una sa lahat, I want to tell you po na sobrang mahal na mahal kita. You're the best daddy in the whole wide world. Alam ko po minsan nagsasorry ka kasi hindi mo na nagagawa yung ibang bagay tulad ng dati. Pero daddy, hindi mo kailangan mag-sorry. Hindi mo po kailangan tumakbo ng mabilis o magbuhat ng mabigat para maging hero po namin ni Kobe. Kasi para po sa amin, ikaw na talaga po ang hero namin ever since. Naalala mo po ba nung tinulungan mo po kami sa homework kahit super pagod ka na? Or nung nagkwento ka pa po sa amin ng bedtime stories kahit antok na antok ka na? Kaya kita love daddy kasi lagi mo kaming iniisip. Lagi mo pong pinaparamdam sa amin na safe kami at happy. Napapansin ko po minsan na quiet ka at parang sad ang mga mata mo. Hindi ko po alam kung bakit pero baka iniisip mo na hindi ka enough. Pero daddy, please believe me, ikaw po ang pinakasapat. For me, you're perfect po. Hindi po namin kailangan ng Superman. Ang kailangan lang po namin ay ikaw. Gusto po namin ng daddy na nagpapatawa sa amin ng corny jokes. Niyayakap kami ng mahigpit kapag umiiyak kami. Daddy, may gusto akong sabihin na super important. Wala po akong pakialam kung wala kayong malaking house or fancy things. Wala rin po akong pakialam kung simple lang ang food natin. Ang nagpapasaya po sa akin ay basta magkakasama tayong apat. Ako, ikaw, si Bunso at si Mama. Kayo po ang favorite place ko sa buong mundo. Kapag nagkakasama po tayo sa table at nagtatawanan, I feel like I'm the happiest girl ever po. Gusto ko rin malaman mo po na proud po ako sa'yo. As in, super proud. Daddy, paglaki ko, gusto kong maging strong katulad mo. Kaya please Daddy, huwag ka nang sad. Huwag mong isipin na hindi ka enough. Para po sa amin, ikaw ang lahat. Ikaw po ang protector namin, teacher namin, and number 1 cheerleader at best friend po namin ni Kobe. I love you forever, Daddy. Thank you for being you po. Your little girl always, Thalia. Mahal, tissue. Garalgal ang boses na sabi ni Tyrone. Tumutulo ng sipon ko. Tawang-tawa naman ang asawa niya at ito na ang nagpunas ng kanyang mga luha at sipon. Niyakap na lang siya ni Colleen dahil sa sobrang saya. Wala silang kinalakihang pamilya. Pareho silang inabandona at naging sandigan lang ang isa't isa. Maraming pagsubok pero lumaban pa rin. Kaya ang masayang pamilyang mayroon sila, ipinagpapasalamat ni Tyrone ng lubos sa Diyos. Sa ating sariling buhay, dumadaan tayo sa mga pagsubok na kayang sumira sa ating loob o relasyon. Ngunit ang tunay na debosyon ay ang araw-araw na pagpili sa isa't isa. Hindi lamang sa mga araw ng kasiyahan, kundi lalo na sa mga oras ng luha at bigat na ating nararamdaman. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.